umuwi ako sa aking apartment na nakayuko, ang ngatahi ay humihila pa rin sa balat ng aking tiyan, at si Kuya Juan Carlos ay nakahiga sa sofa na parang bumili lang akong tinapay. Nang makita niya ako, hindi niya tinanong kung ayos lang ako. Hindi siya bumangon, tumingin lang siya sa likod ko, kay Sir Alwin, at namutla. Ngunit ang sinabi niya bago niya namalayan na hindi lang ako ang kasama niya, iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. 5 araw sa ospital, emergency surgery, peritonitis, at ang unang sinabi ni Kuya Juan Carlos ay, tigilan mo na ang pagpapanggap at magluto ka na ang hapunan. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan mo ang nakaintrigang kwentong ito. Ang pangalan ko ay Andrea Brillantes. Ako ay 24 taong gulang. At sa halos 5 taon, ako ang hindi nakikitang sandigan ng buong pamilya. Ang nagbabayad, ang nagluluto, ang nananahimik, ang nagtitis. Nagsimula ang lahat nung ako ay 19 at kapipirma ko lang ang kontrata para sa aking unang apartment sa Maynila. Ito ay maliit, sa isang walang glamour na lugar, na may bintana na nakaharap sa pader at kusina kung saan halos hindi makasya ang 2 tao, ngunit ito ay akin. Binabayaran ko ito mula sa sahod ng 2 part-time na trabaho at ang natitira mula sa aking scholarship sa universidad. Mayroon akong pagmamalaki dito na mahirap ipaliwanag para sa isang taong hindi pa nakakaranas na lupigin ang sariling espasyo mula sa wala. Iyon ay nang tumawag si nanay. Mayroon siyang ganitong paraan ing pagsasalita na naghalo ing pagod at paninisi, na parang anumang kahilingan ay may kasamang sisi. Sinabi niya na si Kuya Juan Carlos ay wala na namang trabaho, na kailangan niya lugar sa loob ng ilang buwan, na mayroon na akong apartment na iyon. Si Kuya Juan Carlos ay 23 taong gulang nun, 4 na taon na mas matanda sa akin at naalis na siya sa 3 magkakaibang lugar dahil sa hindi pagdating sa oras. Pumayak ako, dahil kapag ang babaeng nagtrabaho ang buong buhay niya para palakihin ang 2 anak na mag-isa ay humiling sa iyo ang isang bagay, hindi ka na nagtatanong. Binuksan mo ang pinto. Dumating si Kuya Juan Carlos isang hapon ng linggo na may 2 bag ng damit at isang maluwak na ngiti, na parang ginagawa niya sa akin ang isang pabor sa kanyang pagdating. Sa unang buwan, binigyan niya ako ng 1,000 piso. Sa pangalawa, wala. Sa pangatlo, nang tanungin ko siya, sinabi niya na inaayos niya ang kanyang sarili. Nang tawagan ko si nanay, sinabi niya na direkta na niya akong binabayaran. Sinabi ni Kuya Juan Carlos na ipinangako niya na libre siyang makatira. Ang isang bersyon ay kasinungalingan, marahil pareho. Ang hindi nagbago ay ako ang nagbabayad ng lahat, lumipas ang gabuan na may lohika ang gabagay na hindi na pinagkukuwestiyon. Dahil mas masakit ang magtanong kaysa magpatuloy. Ang sofa ay naging kanyang silid tulugan, ang pasilyo ay naging kanyang aparador, ang kusina ay naging kanyang kainan. Ako ang nagluluto dahil mas mabilis iyon kaysa makipagtalo. Pagkatapos ay naging inaasahan. Pagkatapos ay naging isang kahilingan. Kung hindi ako naglutong hapunan, tinatawagan niya si nanay, na kinakausap ako na sinasabing mahirap akong pakisamahan. Naging panauhin ako sa sarili kong bahay. Samantala, nagtapos ako. Nakakuha akong posisyon sa praktikum sa isang financial consultancy sa Bonifacio Global City at nagsimula akong magtrabaho ng full-time. Ang sahod ay katamtaman, ngunit ito ay isang pagkakataon. Kailangan kong matulog, kailangan kong katahimikan, kailangan ko ang malinis na lababo sa umaga para makainom ang kape bago umalis. Sa halip, pag-uwi ko mula sa trabaho ay nakita ko ang nga nakatambak na pinggan, ang basura na umaapaw, at si Kuya Juan Carlos na nakahiga sa sofa na may bukas na Xbox, hindi man lang inalis ang mata sa screen pagpasok ko. Mayroon ding 2,000 piso na ipinapadala ko kay nanay bawat buwan mula sa aking unang totoong sahod. Tinawag niya itong family fund. Hindi ko kailanman tinanong kung saan ito napupunta dahil ang magtanong ay tila kawalan ing utang na loob. Nagtrabaho siya na 3 shift para palakihin kami. Paano mo kukuwestiyunin ang isang utang na walang expiration date? Sa loob ng 2 taon, isang mapurol na sakit ang lumitaw at nawala sa kanang bahaging aking tiyan. Itinuturing ko itong stress, masamang postura, pagod,
Sinasabi sa akin aking kaibigan na si Ate Loisa Andalio, na isang nurse na makpatingin sa doktor. Sinasabi ko na ayos lang ako, ang salita ay nagiging walang laman sa sobrang paggamit. Isang Martes ing gabi, ang sakit ay naging ibang-iba. Hindi na ito mapurol, ito ay isang kutsilyong umikot sa loob, bigla, nang walang babala. Nasa banyo ako nang bumaksak ang aking mga tuhod. Malamig ang sahig, nakabukas ang ilaw. Sa kabilang panik ng dingding, narinig ko ang malakas na tunog ang laro ni Kuya Juan Carlos na may maepekto ang pagsabog. Narinig niya nang bumaksak ako. Alam kong narinig niya dahil bahagyang umalok ang apartment. Isang beses siyang kumatok sa pinto at tinanong nang hindi inihihinto ang laro kung ayos lang ako. Tinawagan ko si Ate Loisa mula sa sahig ng banyo. Ang boses ko ay putol-putol. Tinawagan niya ang ambulansya bago ko matapos ang pangalawang pangungusap. Dumating ang nga paramedik sa loob ng 12 minuto. Binuksan ni Kuya Juan Carlos ang pinto na may mukhang isang taong na istorbo sa gitna ng isang mahalagang bagay at tinanong kung kinakailangan bang gumawa ang labis na ingay sa oras na iyon. Habang inilalagay ako sa stretcher, bumalik siya sa sofa. Hindi siya nagtanong kung saan ako dadalhin. Hindi niya hinawakan ang aking kamay, wala siyang sinabi. Nakita ko ang kisame ng aking apartment na lumampas sa akin habang papalabas ako. Ang mansa ng kahalumikmigan malapit sa bintana, ang lampara na ako mismo ang nakpalit noong nakaraang taglamig. At naisip ko, na may kakaibang linaw na hindi kayang burahin na lalapit na pagkahilo, na ang kisame na iyon ay ang pinakapamilyar na bagay sa mundo at naginugol ko ang nga taon sa pagtingin dito nang walang nakikita. Sa ospital, sinabi ng siruhano na appendicitis ito na may peritonitis. Na ilang oras pa at magkakaroon ako ng septic shock. Ang operasyon ay sa madaling araw. Nang magising ako, si Ate Loisa ay nasa katabing upuan, suot pa rin ang unipormeng ospital mula sa kanyang shift, na natapos ilang oras na ang nakalipas. Hindi tumawag si Kuya Juan Carlos, tumawag si Nanay minsan. Sinagot ni Ate Loisa dahil tulog ako. Ang tanong ay hindi tungkol sa aking operasyon o sa aking diagnosis, ito ay, sabihin mo kay Andrea na 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Binaba ni Ate Loisa ang telepono nang hindi sumasagot. Nang ikinuwento niya sa akin, wala siyang komento, nandun lang siya. Hawak ang aking kamay habang nakatingin ako sa labas ng bintana sa isang puno na naglalabas ng mga bagong dahon, sinusubukang intindihin ang bigat ng kakaganap lang. Hindi ang operasyon, iyon ay naintindihan ko na. Ang bigat ng aking pinayagan na gawin sa akin, 5 araw sa kama ang ospital ay nagbibigay ng maraming oras para mag-isip. Ang uring pag-isip na iniwasan mo kapag masyado kang abala sa paglilingkod sa lahat. Sa 3 araw, nakaupo na, may drainage at suvero pa rin. Hiniling ko kay Ate Loisa na dalhin ang aking laptop, hindi para magtrabaho. Nagpadala na ang mensahe ang aking supervisor. Isang lalaking nagngangalang Sir Alwin Uitingco, na nagsasabing huwag akong mag-alala, naligtas ang aking posisyon at kailangan ko lang gumaling. Direkta ito, walang drama. Eksakto ang uriing bagay na kailangan mong marinig kapag may mga tahi ka sa tiyan at walang miyembro ng iyong pamilya ang bumisita sa iyo. Binuksan ko ang computer para hindi lang nakatingin sa kisame. Nakaupo, si Ate Loisa sa gilid ng kama, mas tahimik kaysa karaniwan. Nagiging ganun siya kapag may itinatago, pinagsasama ang nga kamay, nakatingin sa isang nakapirming punto, huminga ng malalim bago magsalita. Pagkaraan ni ilang sandali sinabi niya, walang ni isang mensahe si Kuya Juan Carlos. Hindi dumating si Nanay. Halos mamatay ka sa banyong iyong bahay at ang tanging tao lang dito ay ako at isang cart mula sa iyong nga kasamahan sa opisina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Alam ko. Maari kang namatay, bumaba ang boses niya, at nag-aalala sila sa hapunan. Nananahimik kami sa loob ng ilang sandali na hindi kailangang punan. Pagkatapos ay humiling ako ng isang pabor, na pumunta siya sa aking apartment, buksan ang drawer ng desk kung saan nakalagay ang berdeng folder at dalhin sa akin ang kontrata ng pagupa. Hindi siya nagtanong kung bakit, kinuha lang niya ang nga susi at sinabi na babalik siya sa 1 oras. Pagkatapos niyang umalis, nakahiga ako,
Nakatingin sa suwero na tumutulo sa aking braso at iniisip ang nga numero. 5 taon, 24 na buwan na sinasabi sa akin ni Kuya Juan Carlos na inaayos niya ang kanyang sarili. 30 buwan na nagpapadala ng 2,000 piso kay nanay para sa isang pondo na hindi ko kailanman nalaman kung saan napupunta. Bawat upa, bawat resibo ng kuryente, bawat grocery na mag-isa kong binuhat sa isang pasilyo na amoy pabango niya at nga kahon ng pizza na iniiwan niya sa sahig. Nang bumalik si Ate Loisa na may folder, alam ko na ang gagawin. Dumating ang discharge sa umaga ang ika-5 araw. Seryoso, ang doktor. Walang bubuhatin na higit sa 5 kilogram, walang pisikal na pagpapagod, antibiotics, anti-inflammatories, pain relievers. Isang listahan mga pag-ingat ang nahihiwalay pa rin sa akin sa isang bagay na malapit sa normal. Susunduin sana ako ni Ate Loisa, ngunit isang multiple collision sa emergency room ang nagpabago ang kanyang plano. Nakpadala siya sa akin ang mensahe na si Sir Alwin, ang aking supervisor, ay nakalok na ihatid ako, na libre siya sa umaga. Nakinumpirma na niya sa kanya bago pa man niya ako tanungin, nag-alinlangan ako. Siya ang aking amo. Ang isang buong hierarchy ay hindi dapat sirain, ngunit ang alternatibo ay isang taksi na halos hindi ko kayang bayaran, kaya sinabi kong ayos lang. Dumating siya sa oras sa isang simpleng sasakyan, hindi siya nagtanong mga hindi kinakailangang tanong. Kinuha niya ang aking maleta mula sa ospital bago pa man ako makakilos. Sa daan, nag-usap kami tungkol sa isang panukala sa trabaho na naiwan ko bago ako nakasakit. Sinabi niya na ang koponan ang nangangasiwa, na huwag akong mag-alala. Hindi siya nagtanong tungkol sa aking pamilya. Hindi ako nagbigay ng impormasyon. Amoy kape at malinis ang kotse. Nang dumating kami sa aking gusali sa Brigi, pinagkaisahan, tinulungan niya akong umakyat ng hagdan ng isa-isa ng walang pagmamadali. Hawak niya ang aking bag ng walang pahintulot. Nahintay siya habang hinahanap ko ang sus. Binuksan ko ang pinto. Nauna ang amoy sa lahat. Panis na pakain. Baradong hangin. 5 araw ang kapabayaan na nakaimpake sa 10 metra brat. At doon sa sofa ay nakahiga si Kuya Juan Carlos. Nakahilig. Ang cellphone sa isang kamay. Ang controller sa isa pa. Ang telebisyon ay sumisigaw na isang palabas na kisismis. 3 lata ang serbesa sa coffee table. Isang bukas na kahon ng pizza sa sahig na may isang tigas na hiwa sa loob. Narinig niya ang pinto at inikot ang ulo. Nakita niya akong nakayuko na nakadiin ang kamay sa tagiliran. Suot pa rin ang lukot na damit na dinala sa akin ni Ate Loisa sa ospital. At sinabi na may pagiging natural ang isang nahihintay ang isang malinaw na bagay. Buti na lang at tinigilan mo na ang pagpapanggap. Magluto ka na ang hapunan. Nanatili akong nakatayo sa pasimano. Pagkatapos, ang gamata ni Kuya Juan Carlos ay lumampas sa aking balikat. Nakbago ang kanyang mukha sa isang kisap mata. Ang kayabangan niya ay lumabas na parang hangin mula sa isang lobong butas. Si Sir Alwin ay nasa frame ng pinto sa likod ko, isang lalaking may taas na 188 pang opisina, may tindik na hindi kailangang magtaas ang boses para pakinggan ang lahat. Nanatili ang katahimikan sa apartment, maliban sa telebisyon. Dahan-dahan akong lumampas kay Kuya Juan Carlos. Hindi opsyon ang mabilis na paglalakad at pumunta ako sa kusina. Ang lababo ay may nakatambak na pinggan na may nakadikit na pagkain, isang kaldero na may nasunok na bagay sa loob, isang baso na may tuyong gatas. 5 araw. Hindi siya nahugas ang ni isang pinggan. Bumalik ako sa sala. Nakatingin pa rin si Kuya Juan Carlos kay Sir Alwin na may ekspresyong halo-halong pagkalito at takot. Nanatili si Sir Alwin kung nasaan siya, pinakmamasdan ang lahat ng walang sinasabi. 5 araw, sabi ko. Mas tahimik ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Hindi ka nahugas ang ani isang pinggan Kuya Juan Carlos. Lumunok si Kuya Juan Carlos. Ang telebisyon ay nagsasalita mag-isa. Walang gumalaw. May pagkakaiba sa pagitan ang pag-alam na may mali at sa wakas ay makita ang bigat ang kung ano ang mali. Matagal ko nang alam. Ngunit ang makita ito ng totoo. Nang bukas ang nga mata, kahit na masakit at humihila ang nga tahi sa balat, nangyari sa hindi sinasadyang paglibot sa sarili kong apartment habang naglalakad ako patungo sa aking silid.
Ang basura sa kusina, umaapaw. Balat ang saging, balot ang chichirya, aluminum foil. Ang basurahan para sa recycle ay buo pa, nakatakip, eksaktong kung saan ko ito iniwan. Malapit sa ref, isang grocery bag na inihanda ko bago ako pumunta sa ospital. Ang manok na lulutuin ko sana sa linggong iyon ay nakaselyo pa rin sa tray, tumutulo ang kulay kape na likido sa counter. Sa pasilyo, ang tennis shoes ni Kuya Juan Carlos ay nakakalat sa dingding, 3 pares, isang sweatshirt sa sahig, isang basang tuwalya na nakasabit sa hawakan ng pinto ng banyo. Nakasara ang pinto ng aking kwarto, tulad ng pakiwan ko dito. Pumasok ako sa isang espasyo na parang ibang apartment. Ayos ang kama, organisado ang desk, ang berdeng folder ay nasa lugar nito. Ang pagkakaiba ay walang katuturan. Pumasok si Sir Alwin para ilagay ang aking maleta sa kama, nakita niya ang lahat. Hindi siya nagkomento tungkol sa kusina o sa amoy, ngunit nakita ko kung paano niya bahagyang kinuyom ang kanyang panganang dumaan kami sa pasilyo. Pagbalik sa sala, ang kwento ni Kulugar ay nagsasabi sa sarili nito. Ang sofa ay naging silid tulugan. Kumot, unan, ang remote na nakabalot sa mga kumot. Isang malaking telebisyon ang nakasabit sa dingding. Isang telebisyon na hindi ko binili, nakakonekta sa isang konsole na hindi ko rin binili, na gumagana sa kuryente na binabayaran ko. Iyan ang hitsura ng 5 taon ng ilang buwan lang kung titingnan ng malapitan. Umupo ako sa mesang ikainan at binuksan ang folder. Mabilis na nak-adjust si Kuya Juan Carlos. Nakita ko sa kanyang nga mata ang kung paano siya nakpapalit-palit ang tingin sa akin at kay Sir Alwin, sinusubukang basahin ang sitwasyon. Hindi niya kilala si Sir Alwin, ngunit alam niyang mahalaga siya. At si Kuya Juan Carlos, sa kabilang lahat, ay laging may matalas na instinct upang mapansin kapag gumagalaw ang lupa sa ilalim nga kanyang nga paa. Lumabas ang kanyang kaaya-ayang bersyon, mas malambot, na may ngiti na hindi ko nakita sa loop ang maraming taon. Sinubukan niyang kamayan si Sir Alwin na may nakalahat na kamay at isang salamat sa pagdala sa kanya sa tono may-aring sitwasyon, na parang tinatanggap niya ang isang bisita sa kanyang bahay. Tiningnan ni Sir Alwin ang kanyang kamay. Bahagya lang siyang tumango. Automatikong bumaba ang kamay ni Kuya Juan Carlos. Hindi ko nakita ang palabas ng matagal. Bumaling ako sa mesa, binuksan ang kontrata at inilatak ito. 2 pahina. Petsa 4 na taon na ang nakalipas, taunang ni-renew. Isang linya para sa nangungupahan. Ang pangalan ko. Napansin ni Kuya Juan Carlos ang papel at tinanong kung ano ang ginagawa ko. Ang boses niya ay nawawalan ng alindo. Inutusan ko si Kuya Juan Carlos na umupo. Umupo siya na parang biglang lumiit ang silit sa kanyang paligid. Inilagay ko ang daliri ko sa linyang mahalaga. Sinabi ko sa kanya ang kailangan niyang marinig ng walang paligoy-ligoy. Ang kontrata ay akin, nilakdaan ko, ni-renew ko. Hindi siya nakalista, hindi kailanman. Anuman ang sinabi ni nanay ay hindi nakbabago sa katotohanan na hindi siya ang nakbabayat ng apartment na ito, ako ang nakbabayat. Sinubukan ni Kuya Juan Carlos na magalit. Tinanong niya kung seryoso ako, kung itatapon ko siya sa kalye. Pagkatapos ang lahat, hinayaan kong lumutang ang pangungusap sa hangin nang hindi sinasagot ang kanyang drama. 30 araw. Iyan ang legal na panahon para sa isang okupante na walang kontrata. Binibigyan kita ng buwang panahon. Hindi ito negosasyon, ito ay kagandahang asal. Inurong niya ang upuan na gumawa ang nakakainis na ingay sa sahig at tumayo. Sa isang segundo, naisip kong sisigaw siya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si nanay sa speakerphone. Hindi ko alam kung para takutin ako o dahil kailangan niya ang suporta. Sinagot ni nanay sa pangalawang ring. Mayroong nga pag-usap na iniiwasan mo sa loop maraming taon dahil alam mong kapag nagsimula na, walang atrasan. Isa ito sa mga iyon. Sinabi ni Kuya Juan Carlos ang kanyang pangalan at inihagis ang telepono sa pagitan namin na parang nahagis ang granada. Tinanong ni nanay kung ano ang nangyayari na may tensyonadong boses, na parang alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang isang tao. Nagsalita ako ng mahinahon. Hindi dahil kalmado ako, kundi dahil ang pagbagsak ay isang luho na hindi ko kayang gawin.
Sinabi ko ang totoo na ako ay nasa sarili kong apartment na may tahi sa tiyan, kalalabas lang ospital nung araw na iyon, na walang pumunta para sunduin ako, na hindi man lang ako binigyan ng mensahe ni Kuya Juan Carlos at ang unang sinabi niya nang makita ako ay, para magluto ako ng hapunan. Tahimik ang linya saglit. Sinabi ni nanay na nagmamalabis ako, na sinabi ni Kuya Juan Carlos na simpleng sakit lang ang tiyan, na ilang araw lang akong wala. Tumingin ako kay Sir Alwin. Nakatayo siya malapit sa bar, pinagmamasdan ako na may kalmadong presensya. Bumalik ako sa telepono. Sinabi ko na hindi ito simpleng sakit ngetian, kundi appendicitis na may peritonitis, na sinabi ngesiruhano na ilang oras pa at hindi na ako makaligtas. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang katahimikan at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi ni nanay kay Kuya Juan Carlos, ikaw ang nagsabi sa akin na sakit lang ang tiyan. Hindi sumagot si Kuya Juan Carlos, gumalaw ang kanyang panga, ngunit walang salitang lumabas. Nandun iyon, isang lamat sa blok na binuo nila ng magkasama. Si nanay ay kumikilos sa ilalim ng bersyon ng realidad ni Kuya Juan Carlos at ang bersyon na iyon ay gumuho lang sa kusina. Hindi ako huminto. Sinabi ko na kailangan naming mag-usap ang lahat. Dahil nandito na kaming lahat, oras na para ilatak ang nga numero sa mesa. 4 na taon ang renta, 10,000 piso bawat buwan, kabuuan, halos kalahating milyong piso, lahat ay galing sa aking account. Kontribusyon ni Kuya Juan Carlos, 0. 2,000 piso bawat buwan na ipinapadala kay nanay mula sa aking unang sahod. Kabuuan, mahigit 70,000 piso. Para sa isang family fund na hindi ko kailanman kinuwestiyon, ang patutungguhan. Ilaw, tubig, internet, supermarket, paglilinis, mahigit 100 piso na dokumentado. Kabuwang mahigit 100,000 piso na binayaran ang isang estudyante at pagkatapos ay ang isang nagsasanay para suportahan ang isang 21 taong gulang na hindi man lang nahuhugas ang plato. Sinabi ni nanay na hindi ganun magbilang ang pamilya. Sinabi ko na tama siya, na hindi ganun ginagawa ang pamilya sa kapamilya. Iba ang dating ng salita. Narinig ko ang kanyang pahinga na nakbago. Noon niya napagtanto na may isang estranghero na nakikinig. Tinanong niya kung sino ang nandun. Bulong ni Kuya Juan Carlos na ito ay isang lalaking nahatid sa akin mula sa ospital. Nais niyang malaman ang pangalan. Hindi ako sumagot. Si Sir Alwin ay umabante at nagsalita ng sapat na malinaw para marinig ng telepono ang kanyang boses. Sinabi niya ang kanyang pangalan. Sinabi niya na dinala niya ako mula sa ospital dahil walang miyembro ang aking pamilya ang pumunta. Sinabi niya na 15 minuto na siyang nandun at ang kanyang nakikita at naririnig ay lubhang nakababahala. Tahimik ang lahat. Sinabi ni nanay na ito ay isang usaping negapamilya. Sinabi ni Sir Alwin na naintindihan niya ng hindi nakikipagtalo, hinayaan lang niya ang pangungusap na umiral. Tumayo si Kuya Juan Carlos, pinasigla ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang itatak ang hierarki ing may-ari ing bahay sa harap ing isang lalaki na hindi kailangan ing titulo upang magpataw. Hindi siya tiningnan ni Sir Alwin, bumaling siya sa akin at tinanong kung gusto kong manatili siya. Oh, sabi ko, pakiusap. Tinaas ni Kuya Juan Carlos ang kanyang makamay na parang nawawalan na ang direksyon sa isang dula. Bumaksak ang pagganap dahil wala ng tagapakinig na sumusuporta. Sinabi ni nanay na papunta na siya. Pagkatapos makabit ang telepono, nanahimik ang apartment, maliban sa telebisyon na walang sinumang nakpatay. Nakatayo si Kuya Juan Carlos sa gitnang sala, nakatingin sa mga butas sa dingding kung saan nakalagay ang kanyang telebisyon, nakatingin sa sala na akin, at inokupan niya na parang sa kanya sa pamamagitan ang banal na karapatan. Alam mo bang wala akong pupuntahan, Ate Andrea, sabi niya. Ang kanyang boses sa wakas ay walang takip, puro takot lang. Naisip ko ang bata na gumagawang nga kubo na may kumot kasama ko noong bata pa kami, ang teenager na sumama sa akin sa hintuan ng bus dahil malayo iyon at alam niyang takot akong mag-isa. Ang taong iyon ay umiral. Ngunit ang lalaki sa harap ko ay hindi na siya. Hindi na iyan problema ko, Kuya Juan Carlos. Dumating si nanay sa loob 48 minuto, nakatira siya sa Las Piñas, kaya mabilis siyang dumating. Pumasok siya na nakasuot ng coat sa ibabaw ng kanyang pajama.
Nakatsinelas. Nakmaneho siya na nakatsinelas. Sumakay ang kanyang mamata sa apartment. Si Ate Loisa, nanauna sa kanya, ako sa mesa na may mga papel, bank statements, ang kalat ng 5 araw ni Kuya Juan Carlos na walang supervision. Sinubukan niyang sabihin na minamanipula ako nga estranghero, laban sa sarili kong pamilya. Sinabi niya na si Kuya Juan Carlos ay medyo magulo at nakmamalabis ako. Sinabi ni Ate Loisa nang may kapayapaan ni isang nagtatrabaho sa emergency room na 5 araw nang naroon ang nahugasin. Na ako ay sumailalim sa emergency surgery. Sinubukan ni nanay na muling make-adjust. Sinabi niya na gusto kong sirain ang pamilya dahil sa ilang maruming pinggan. Sinabi ko na hindi ito dahil sa mga pinggan. Inutusan ko si nanay na umupo. Nananatili siyang nakatayo na parang hindi tinatanggap na nawalan siya ang kontrol. Bumaksak ang kanyang tingin sa mga bank statements. 6 na pahina na minarkahan ang dilaw na marker. Nang sa wakas ay umupo siya, binilang ko ng malakas ang gagastos ulit, dahan-dahan, kasama ang huling numero, mahigit 110 piso, na binayaran iisang estudyante habang ang isang 27 taong gulang na matanda ay walang nayambak. Ulit-ulit niyang sinabi na hindi ganun ang pakbilang ang pamilya. Tama ka, sabi ko. Hindi ganun ang ginagawa ang pamilya sa kapamilya. Ang parehong gasalita nun, ngunit sa malapit ay iba ang tama. Nakita ko kung paano bumaba ang kanyang panga. Sinubukan niya ang pagpapapulis, paglilihis, katapatan ng pamilya. Bawat estratehiya ay nabigo. Nang wala na siyang may paliwanag, sinubukan niyang lumingon kay Sir Alwin, ngunit tahimik na siyang umalis, tulad ginagawa niya sa lahat. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ate Loisa. Nakita mo ba kung paano niya tinatrato ang sarili niyang nanay? Hindi nag-alinlangan si Ate Loisa. Nakikita ko ang isang babaeng halos mamatay na nakaupo sa sarili niyang apartment na humihiling na tratuhin siya ng may simpleng respeto. Kinuyom ni nanay ang kanyang malabi at pagkatapos, sa unang pagkakataon ng gabing iyon, sinabi niya ang isang bagay na hindi pag-atake. Hindi ko akalaing ganun kalala, hindi ito paginjinga tawad, halos pagtanggap lang, ngunit ito ang pinakatotoong nasabi niya sa loob ng maraming taon. Hinayaan kong huminga ang katahimikan bago ko sabihin ang huling salita. May 30 araw si Kuya Juan Carlos, hindi hihigit. Titigil ang paglipat nga 2,000 piso ngayong gabi. Ikakansela ko ang automatikong char. Kung pipilitin nila ako o magpapadala mga kamag-anak, putulin ko ang lahat ng komunikasyon, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. At pagkatapos ay tumingin ako kay Kuya Juan Carlos, na nasa sofa na may luha sa mata, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa takot. 27 taong gulang ka. Mayroon kang 5 taon ng libreng upa, patkain, at sabizyo. Ang susunod na kabanata ay kailangan mong buuin mag-isa. Tumayo si nanay, ikinabit ang kanyang tsoat. Tumayo rin si Kuya Juan Carlos at sumunod sa kanya, nang hindi kinukuha ang kanyang nga gamit. Sa pintuan, huminto si nanay at sinabing may nanginginig na boses, pagsisisihan mo ito. Ngunit hindi ito tunok ng banta, ito ay tunok ng isang taong nagdarasal na mali siya. Sumara ang pinto, umikot ang kandado, akin na ang apartment. Dumating ang sumunod na araw na may iba't ibang guri ang ingay. Mensahe mula sa pamilya. Si Tita Bina Morales, Andrea, wasak ang nanay mo. Si Kuya Juan Carlos ang dugo mo. Mag-isip ka sa ginagawa mo. Si Tito Robin Padilla. Nagtutulungan ang pamilya. Ana. Huwag mong hayaang sirain ang pagmamataas ang lahat. Lola Filma Santos, kausapin mo ang nanay mo. Umiyak siya. Binasa ko ang bawat isa. Hindi ako sumagot agad, nang tumawag si Tita Fina, sinagot ko. Nagsimula siya sa parehong script. Tinanong ko kung sinabi sa kanya ni nanay na nasa ospital ako. Huminto siya. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni nanay na sakit lang gutian iyon at nagmamalabis ako. Sinabi ko ang totoo. Appendicitis, peritonitis, surgery, 5 araw na nakarate. Walang pumunta. Walang tumawag at ang unang sinabi ni Kuya Juan Carlos ay tungkol sa hapunan, matagal na katahimikan. Hindi niya sinabi sa amin ang lahat ng iyon. Sabi niya nagmamalabis ka. Kinantahan ka niya ang bersyon kung saan ako ang kontrabida.
Tanungin mo siya ang buong bersyon bago mo ako tawagan ulit. Hindi na nagpumilit si Tita Fina, hindi rin si Tito Robin, pati si Lola Filma ay nanahimik. Ang naratibo ay nabubura, isang kamag-anak sa isang pagkakataon. Sa ika-10 araw, nag-abiso si Kuya Juan Carlos na kukunin niya ang kanyang nga gamit. Nandun si Ate Loisa kasama ko. Dumating siya na may hiniram na fan, nakasuot ng jeans at malinis na kamiseta. Mas malaki ang pagsisikap kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob maraming buwan. Tahimik siyang nakimpake, sinabi niya na alam niyang nakamali siya. Humiling siyang 3 buwan pa, sinabi niyang maghanap siyang trabaho. Mayroon kang 5 taon, Kuya Juan Carlos. Alam ko, pero akala ko ay laging magpapatuloy ang lahat. Akala mo hindi ako babangon. Hindi niya itinanggi. Sinabi ko na mahal ko siya. Totoo iyon. Sa lahat ng komplikasyon nito, ngunit hindi ko na kayang sunugin ang sarili ko para lang panatilihing mainit siya. Umalis siya nang walang sinabi pa. Sa ika-25 araw, tumawag si nanay. Iba ang boses niya, talagang pagod. Sinabi niya na bumalik na si Kuya Juan Carlos sa bahay nila, na napakabigat niyang buong araw nandun. Hindi ko napansin, dahan-dahan niyang sinabi, ang lahat ng ginagawa mo. Akala ko ayos ka. Laging ikaw ang matatak. Matatak ako, nanay, kaya ako nakaligtas. Ngunit hindi ito dapat naging usapin ng survival. At pagkatapos ay tinanong ko, ang bawat buwan, para saan talaga iyon, matagal na pahinto. Hindi sapat ang renta ko bawat buwan. Ginagamit ko ang iyo para pandagdag. Walang family fund, tanging si nanay lang, na masyadong mapagmataas para sabihin na nalulubog siya. Ginagamit ang aking pera bilang panagip buhay habang sinasabi sa akin na ito ay para sa pamilya. Patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ito ganap na pagpapatawad, hindi pa, ngunit ito ay isang nakabukas na pinto. Sa ika-30 araw, akin na ulit ang apartment. Nilinis ko ang bawat sulok na may musika, walang galit. Inayos ko ang nga muebles. Ang aking desk ay nasa tabi ng bintana. Bumili ako halaman, isang cactus, dahil sabi ni Ate Luaza na imposible itong patayin, tulad ko. Nang gabing iyon, nagluto ako pasta na may bawang at langgis. Kumain ako sa isa samga bagong pinggan na dumating sa akin sa pamamagitan ng parcel ilang araw na ang nakalipas, walang nakpadala, ngunit alam ko kung sino ang nakpadala. Puti sila na may asul na gilid. Katulad ang ginagamit ang aking Lola Vilma samga tanghalian ang linggo nung bata pa ako. Naalala ni nanay. Hindi ko siya tinawagan ng gabing iyon, hinugasan ko ang aking plato, pinatuyo at inilagay. Ang katahimikan ang apartment ay hindi kalungkutan, ito ay kalayaan. Bumalik ako sa trabaho. Walang sinabi si Sir Alwin sa sinuman. Sa pasilyo, binabati niya ako tulad ang dati. Nagpasalamat ako sa kanya ng higit pa sa kanyang inaakala. Sa ikalawang linggo, inalok niya sa akin ang permanenteng posisyon bilang tagapagtukma ng operations. Na may totoong sahot at benepisyo. Hindi ito kawanggawa, nilinaw niya. Nasa itaas ka ang average mula pa noong ikalawang buwan, hindi ko na dinala ang bigat na hindi akin, sabi ko. Tiningnan niya ako sandali. Iyon ang pinakamahirap bitawan. Ipagpatuloy mo lang. 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon, iba na ang buhay ko. Nakahanap ng trabaho si Kuya Juan Carlos sa isang bodega ng part-time. Nagpadala siya sa akin ng mensahe na sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin niya na darating siya. Sumagot ako na natutuwa ako, walang nga puso. Walang proud ako dahil hindi na responsibilidad ko ang kanyang pag-unlad. Kausap ko si nanay bawat 2 linggo. 10 minuto. Nag-usap kami tungkol sa hardin o trabaho. Hindi namin pinag-usapan ang 600,000 piso. Mayroong isang linya na hindi pa namin handang tawirin, ngunit ang katapatan na mayroon ngayon ay mas mahalaga kaysa anumang bagay. Ang peklat ay nandun pa rin. Isang manipis na linya na nagpapaalala sa akin na sinabing aking katawan ang toto bago ang aking isip. Ang pinakamababa na magagawa ko ay pakinggan ang sarili ko. Minsan, ang isang kwento ay tumatagal. Maraming taon upang magsimula at minsan ay nagsisimula ito sa sahing mambanyo bandang 3 nga mo ang may sakit na hindi mo pinansin at isang kapatid na hindi bumangon mula sa sofa.
Ngunit kapak nagsimula na talaga, wala nang balikan, direksyon lang patungo sa isang tahanan na sa wakas ay amoy kapayapaan. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nakpangapanga sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para sa eksklusibong nilalaman. Hinihintay kita doon.